po ang bawat isa amin. Patawarin niyo kami at kasihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pag-uusapan po ay intensity. Intensity. Ang ibig sabihin po ng intensity, tinignan ko po yung ating mismong tinutukoy ng paksain, contextually, yun po nga ay kinuhanan ng daloy, ay passionate. Passionate. Pag sinabing intensity ay tumutukoy sa ating paksa, ay passionate. Ang ibig sabihin po ng passionate ay feeling or showing strong. Ito'y damdamin, nagpapakita ng malakas at malalim, showing strong and deeply felt emotions in a serious way. Sa madali sabi, ang intensity, mga kapatid, ito po ay malalim na pagmamalasakit. Madiin, malakas, puwersado, may kapangyarihan, pumipilit na damdamin para gawin ang isang bagay. Ano yung gagawin sa verse 18? Verse 18. Ano sabi diyan? And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. The ministry of reconciliation. Ibig sabihin dito ng ating pamagat, kung ang intensity ay compassion o passionate, ito ay damdamin na malakas, bumibihag, nagpapakilos para gawin ang isang bagay. Ang context yung nagsasabi, ano yung gagawin na kami ay messenger o tagapangaral ng pagkakasundo. Bakit? Ano ba yung pagkakasundo? Reconciliation. Sa pag-aaral po ng reconciliation, mga minamahal, lahat ho ng taong makasalanan ay kalaban ng Diyos. Yan po yung maliwanag sa Romans chapter 8 verse 7. Lahat ng tao na wala pa kay Kristo ay nag-iisip lamang ng paikipaggalit laban sa Diyos. Ano ho? So ngayon, kung ating susundan ang ating pamagat, dahil tayo nasa soul winning, mga minamahal, si Pablo, as sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ibig sabihin, merong pwersa na nagpapakilos para gawin ang pag-aakay ng kaluluwa. Amen. That is intensity. They have that kind of experience. Meron kang nag-uumalpas na damdamin na hindi mo kayang pigilan kundi gawin na mangaral para ang tayo makipagkasundo kay Kristo. Are you listening? Alam niyo ba, ang tao po, ang pinakasentro ng pakikipag-away ng tao sa Diyos ay ang laman ng puso. Ang tao ay kaaway ng Diyos higit sa lahat dahil ng kalagayan ng puso ng tao. Kung atin pong uurirain, hahalikwatin ang banal na kasulatan kung paano ini-expose ang puso ng tao pagdating sa paningin ng Diyos, palaban, tutol ang tao sa Diyos. Wala ho tayong sapat na oras, pero yan po yung aking napagdaanan na sa ating mga pag-aaral. At merong tinatawag na passion si Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit para gawin ng tao ay ibalik na pagiging bati ng Diyos. Are you there? So ngayon, ating tingnan ang mga pumipilit. Yung intensity kung bakit ikaw at ako'y nag-aakay ng kaluluwa. At kung wala ka nun, ay nakakatakot yun. Amen. Una, verses 1 hanggang 8. Ano ba yung nagdala kay Pablo? Bakit ganon siya kasinsiro? Bakit meron siyang ganong malakas na nag-aalimpuyos na damdamin na hindi niya kayang pigilan? Parang lalaking ibig na ibig na hindi mapigilan ang damdamin kundi sabihing, alam mo, paganda kayata ng paganda ngayon. Pare ang intro pa, lalo hindi sagutin. Ano? May mga lalaking kaya pinakaranas ng umibig.
ay yung makaipon ng kaibigan. Nakaranas din ba kayo noon? Ba't nagtawanan ng mga lalaki? Para suki yata kayo ha. Ano? Ang ganda na i-apply mo yung ikilalaking hindi mo mapigilan ang iyong damdamin. O pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ng sinuman, hahamakin ang baptis, masunod ka lamang. Ang ganda sana na hinahamak mo yung binabaliwala mo yung umuusig sa iyo, binabaliwala mo yung kapansanan mo, kahinaan mo, magawa mo lamang yung nag-uumalpas na damdamin para lang ipakilala sa Jesus. Amen. Una, verses 1 hanggang 8, ating tunghayan, papasahin ko po sa inyo, sa kasalukuyay, 2 Corinthians, mga kapatid, halata ako na agad, sa kalusukuyay, wala akong nabasa na yan. Ano? Binabasa ko po ang aking text. Amen. 2 Corinthians chapter 5, yan. Pwede ba sa English? Okay lang, kasi wala doon yung puntos doon ng English. You know, for we know that if our earthly house pertains to the body. Hindi ito yung inyong magandang bahay. Ano ba, pag nag-aralan nyo po, yung itong ating bahay, itong katawang ito ay templo. Bahay ng Diyos. Kapag hindi ka paligtas, bahay ng kasamaan. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, mawawala po yan. Mamamatay po tayo kahit Kristiyano. Kaya huwag kayong magtaka, bakit Kristiyano nagkakasakit pa? Ay, mamamatay nga tayo pag ang sakit. This world is not our final home. Our real home is in heaven. Are you with me? For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building. Meron tayong bagong katawan of God. Yung glorified body, wala nang pango. Amen? Wala nang pilay. Papalitan ng gintong wheelchair. Ang sama naman ang lasa niyon. Hindi, ibig sabihin, pilay pa rin. Ano? Ay, iyo na yung wheelchair niya. Kahit pa ginto yan. Okay? We have a building of God, an house not made with hands. Eternal in the heavens. Wow! Isang katawan na hindi pang lupa. Bakit? Ang katawan pang lupa, magaling na kung ang isang taon. 100 taon, I mean. Ano ba, ang katawan may temporal. Earthly. Kaya kahit na lahat ng vitamins pagsamasamahin mo, lahat ng pagpapanatili ng huwag makulubot ang iyong mukha, lalong kumulubot. Lahat ng pagpaganda, talagang sa palaos, yamang sa labok ka ng galing. Sa labok ay babalik ka rin. Wala akong paganda. Puro tayo pa-deteriorate. Are you with me? Pero salamat, may nakalaang katawan sa bawat anak ng Diyos. Na ang tagal nito'y hanggat may langit. Na ang tagal nito'y hanggat may Diyos. Amen. Okay, verse 2. For in this we groan. Kaya tayo, umahangal pa. Bakit? Tayo nagkakasakit sa katawang ito. Tama ba? Yung iba nga sa inyo, natalok pa hanggang ngayon. Kaya hindi na kinakailangan mag-alaga ng aso, may tagatahol na eh. Sabi ni JM, ako tuwas tatay, pag naubo, si Jay yata. Bakit? Buhay pa ang tatay. Ano? Salamat at may naubo pa sa kwarto, buhay pa ang tatay. Okay. For this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Sa totoo na, mga kapatid, ewan ko lang kayo, kagabi, ako'y umuwi. Ako'y naiyak habang nasa biyahe. Naalala ko ang inay. Parang pag ako'y pagod na, yung pagod na, gustong-gusto ko nang mamahinga nang walang hanggang kapahingahan. Makikita ko na uli ang inay.
Makikita ko ng lahat ng mga ligtas. Alam mo, kapag tiyak ka ng langit, may inaasam ka talaga. Amen? At ang pagod sa lupang ito, hindi ka maghahanap ng kapahingahan sa beer house. Hindi ka makakahanap ng kapahingahan sa maraming bisyo. Ang iyong groaning ay mapalitan na ito ng katawang bago. Verse 3, everybody's milk. If so be that being clothed, we shall not be found naked. Pag tayo napalitan, di na tayo hubad. Wala nang kahihiyan. For we that are in this tabernacle, nasa katawang ito, do groan, being burdened, nabibigatan, not for that we would be unclothed, but clothed upon that mortality, yung namamatay na katawan, might be swallowed up of life. Papatan ng katawan, now, He that hath wrought us for the self-same thing is God. Ang naggawa nito ay Diyos. Walang makapagbibigay niya kundi Diyos. Who also hath given unto us the earnest of the Spirit, the evidence that you have that kind of hope to be clothed with an heavenly bodies, glorified bodies. The evidence is the Holy Spirit na tumitira ngayon sa iyong temporal na katawan. Then verse 6, therefore, we are always, yan, ito ang aking gustong ipuntos. Therefore, we are always confident. Ano ba salitang confident? Panatag. Sigurado. Alam mo, isa sa dapat nagtutulak, nadamdamin sa iyo at nag-aalimpuyos kung bakit gusto mong ang tao ay ipagkasundo kay Kristo, may lapit kay Kristo, maaki kay Kristo, dahil ikaw mismo ay confident. Are you listening? Knowing, kapag confident ka, alaman mo that whilst we are at home in the body, sa katawang ito, we are absent from the Lord, for we walk by faith, not by sight. Verse 8, we are confident again, I say, and willing rather to be absent from the body. Sabi nga ni Pablo, gusto ko ako'y pumunta na kay Kristo, pero alang-alang sa inyo'y mananatili ako. Sa pagkasagan ng akin na mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinaba. Are you with me? Alam mo, kapag ikaw ay may confident, meron kang assurance, alam mo na ikaw ay magbibigyan ng bagong katawan na panglangit. Therefore, ikaw ay palangit. Yan. Yang katiyakan yan ang magdadala sa iyo kung bakit gusto mo ring ibahagi sa iba. Maliwanag ho baga? We are confident. Are you? Kayo ba'y tiyak din? Kayo ba'y sigurado din na isang araw, kapag namatay, nagkasakit, bumalik sa alabok ang inyong katawan, bibigyan ka ng isang panabagong katawan na hindi na mamamatay, hindi na kukulubot, hindi na magkakasakit, wala nang luha, wala nang hapis. Amen? Tiyak yan. At yung tiyak na kagandahang pag-asang yan, ba't mo naman ipagdadamot? Amen. Kaya kayo iniwala yung ayaw mag-akin ng kaluluwan, damot mo. Magaling kung ganun lang. Baka wala ka pa niyan. Amen. For the love of Christ constraineth me. That is intensity. Why? Sa pag-ibig ni Kristo, mga kapatid, nandun ang pag-asa. Maliwanag ko ba? Minsan imot na ako. Kayo naman iyamot na iyamot. Ano? I let the Holy Spirit to work. My part is just to share to you the Word of God. Amen? And don't tell me
na ikaw ay walang pakialam sa mga taong walang pag-asa, na ikaw ay may maliwanag na pag-asa. Sabi nga, so yan ang una, intensity of confidence. Nag-uumalpas na damdamin ng katiyakan. Right. Kaya ako'y nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil taglay ko ang pag-asa na meron ako, isang araw ang Panginoon. Kung ako'y mamatay, dadalhin niya ang aking kaluluwa. Kung mag-rapture kaluluwa at katawan na isang bagong katawan, at ako'y panatag dyan, tunay yan. May pag-asa ako niyan. Kaya ba meron yan? Kaya habang wala pa yon sa kanyang buhay, na siya'y nasa katawan pa rin, nagkakasakit, baliang ilong, kalbo, dahil sa daming kahampas, pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Dahil ang kanyang katawang ito'y mapapaltan. So, totoo na mga kapatid, ganawang galing ng alaga mo sa katawan mo, gagastusan ka lang. Mamatay din naman yan. Ang pinakamaganda, yung tiyak mong papaltan niya ng bagong katawan. Amen? Are you sure? Are you confident? Are you confident? Maraming tao, mayroong nga na confident. Eh, ako'y pag namatay ako, ikimi at taol na. Oo nga, parang bagay ko. Tingin ko pa lang, bagay ka nang ilagay dyan eh. Ano? Ako'y kay ano na, may insurance pa. Pag ako'y namatay, ilagay na ang aking mga mahal sa buhay. Galingan muna ang preparation sa pangmundang bagay. But having no confidence that when you die, you are bound to heaven, that's useless. At kung meron ka naman yan, abay, ang sipag magdala ng mga aksa. Ano pa yung isa? Sun Life, St. Peter, Sunset. Sa sisipag ng mga yan. At ako'y naniniwala dyan, practicality ng buhay yan. Dapat ang may Kristyano, nag-iisip niyan. Yung pag namatay ka, hindi ka na problema ng maiiwan mo. Akalain mo, secured ka na sa lupa, secured ka pa sa langit. Amen? Yan ang maganda mangyari. Hindi tayo against yan. Maganda yan. Pero ang pinakamaganda, huwag mong alisin. Ay bigay kay secured sa lupa, ay hindi ka nahihiyang magbahagi. Pati kay secured sa langit, hindi ka nagbabahagi. Tama ba? Laging ginagalaw ko nagpapaliwanag sa akin na eh. Hanggang lupa lang yan dala mo. Ikaw kayo meron ng langit. Sabayan niya, alam niyo talaga si Jesus dapat mahalin natin. Talaga ayaw pag-usapan eh. Kasi maganda ho, na nasingit ka para sa Diyos. Bay, alam nga naman ikaw lang nilipon ng lipon, di ka man bumahagi ng lipon mo. Amen. Laging isingit natin si Jesus. Kung may pag-asa ka sa Kanya. Not only that, number 2. Verse 9 and 10. Verse 9 and 10. Andiyo pa ba kayo? Wherefore we labor. So mga kapatid, ang paghahaki ng kaluluwa hindi madali. Amen? That whether present or absent, we may be accepted of Him. Tatandaan ninyo mga kapatid. Sana, hindi ka lang nagtataglay ng pag-asa. Naghahangad ka rin maging katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Are you with me? Mga kapatid, huwag mong iisipin na ligtas ka lang. Haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Amen. Kaya dapat masipag ka sa gawain ng Diyos dahil huwag kang pumunta ng langit na langit lang. Para sabi ni Pastor Soko, may mga pinanganak
na maganda at pangit. Merong sabi, merong ipinanganak na maganda, merong ipinanganak na ipinanganak lang. Alam niyo ba? Maraming Kristiyano palangit lang. Pero walang ganda. Alam niyo mga kapatid kung bakit pandalwa? Intensity of crown. Alam niyo mga kapatid, kung bakit sabi ni Pablo ang pag-ibig ni Kristo pumipilit, yun ang intensity, sapagkat meron siyang tiyak, katiyakan, confidence, na pag siya'y namatay, papunta siyang langit. At yung katawan na inusig, binato, hinampas, inaglahi, lahat ng kalapastangan ng ginawa sa kanyang katawan. Sabi niya, may pag-asa yan, pupogi uli yan. Kaya ako, hindi na ako masyadong mag-i-enjoy doon eh. Okay. Ano? Sa tuloy ako doon. Yan. Problema ko ito tuloy. Okay. Ngayon, sabi niya, habang siya'y nasa lupa pa, hindi kami nabubuhay sa paningin kundi sa pananampalataya. Kasi habang kami nasa lupa, gusto kaming maging katanggap-tanggap. Bakit? Lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Amen. At ang nagdadala kay Pablo, nagtutulak sa kanya para gawin ang pag-aakay ng kaluluwa na may tamang motibo para sa kaluwalhatian ng Diyos dahil mahal niya si Kristo, dahil ayaw niyang mapahiya sa hukuman ni Kristo. Hindi porque palangit ka, yun na lang ang usapan. Tatandaan ninyo, lahat ng ating gawa habang nasa lupa ay sisiya sa atin. Pararaanin sa apoy. At ang nakakatakot sa Diyos, walang kubli sa kanyang paningin. Hey! Amen! Bakit tayo minsan walang pakialam sa buhay? Walang pakialam sa gawain ng church? Walang pakialam sa mga tao na papahamak? Kasi baka ang alaman mo, langit lang. Tandaan ninyo, merong hukuman na tayo haharapin. Tignan niyo pa sa akin ng verse 10. Are you listening? Tignan niyo po. 3 minutes. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Yung katawang papaltang ito na hindi pa napapaltan. Ay sabi ni Pablo, gusto kong maging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Kaya nga kami hindi nabubuhay sa paningin, kundi sa pananampalataya. Amen? Sabagat alam niya na isang araw pag-alis niya sa lupang ito, ako'y haharap sa hukuman ni Kristo. Ayaw kong mapahiya. Mga batid, huwag mong asahan. Natatanggap ka ng putong, wala ka namang paglilingkod na ginawa. Huwag kang aasa ng gantimpala. Wala namang sukat ikagantimpala. Hey! Are you with me? Kaya kayo mga backslider kayo, tumigil na kayo ng pagbabackslide. Kayo mga walang pakialam sa gawain. Kayo mga tatamad-tamad sa gawain. Iiyak tayo isang araw. Ayaw mo magsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Tingnan natin. Pag tayo nasa hukuman ng Diyos. Huwag mong sabihing masaya kang wala ka namang sukat ikasaya. Yes, masaya ang langit. Pero mas masaya yung nasa langit na naglilingkod. Na nag-aakay ng kaluluwa. Pero kay tamad, linggo ayaw mong bumalik. Umaga, hindi ka pa nakikinig. Merkulis, hindi ka nagpiprayer meeting. Hindi ka nag-aakay ng kaluluwa. Sa langit ka lang kung talagang palangit ka. Pero iiyak ka.
dahil may hukuman. Hindi para dahil ka sa impyerno. Gantimpala. Amen. Pero pag napakinggan, hindi kayo nilang gantimpalaan. Paintindihan. Baka nga langit sumigaw ka, dito ba talaga ako? Ito ba ang guhit ng aking palad? Sa totoo na. Ang dali lang sabihin niyan ngayon. Yung isang araw, expected kayo kikagraduate with honor. At magmamarcha ka doon sa entamblado. Tapos biglang humingi ng sorry sa iyong teacher. Nagkamali pala ako ng sulat ng pangalan. Nagpatay ka na ng baka. Nag-anyaya ka na ng buong barangay. Tapos hindi pala ikaw. Ganyan din. Nasa langit ka, mapapahiya ka doon. Ano ang ministry mo sa church na ito? At kung may ministry ka, pinagtatapatan mo ba? Huwag niyong kakalimutan that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Ay tiyak na bad na yun kapag hindi ka nasim palagi. Tsak bad na yun kung hindi ka nagtatights lagi. Tsak bad na yun na hindi ka nag-aakay ng kaluluwa. Amen! Tsak na bad na yun na ang dami mong napakinggan, binabaliwala mo lang. Mga kapatid, yung binabaliwala mo ngayon, yun din naman ang haharapin mo isang araw. Pag-igihan mo na ngayon. Amen? Amen? Huwag sana tayong ipinanganak lang. Sana tayo palangit, hindi lang. Are you with me? Second Peter chapter 1 verse 11. Ano po sabi ng Bible? English ulit tayo. You know. Naiintindihan ba sa English? Kahit English? For so, tanyain lahat na mamamatay, hindi pari-pareho ang entrada ng langit. Tama ba? Tanya po, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom. Meron pong papasok sa walang hanggan, abundantly. Hey! Amen! Bakit? Sila ay nagsikap maging kalugod-lugod sa lupa pa lang habang inaantay na itong katawang ito ay mapaltan ng isang katawang walang kasiraan upang kung pumasok na sa entrada ng walang hanggan, may taglay siyang abundant. Bakit? Maraming reward! Pwedeng nasa langit ka. Pero nasa isang sulok ka lang. Sinasayang mo ang mga pagkakataong dapat naglilingkod ka na. Are you with me? Sino ka para magpaantay sa Diyos? Alam mo kung bakit si Pablo gustong mangaral, gusto maglingkod, ayaw niya na pumunta lang ng langit. Gusto niya pagpasok ng langit, abundant. Amen. Parang si Rinin, nung mag-ano sa YS, inipay ng reward sa kalukuhan kanya. Pag nakikinig ng preaching, kanya rin. Tulo ang laway, kanya rin. Umani. Sa lupa nga'y nakakatuwa na nag-aani ka ng reward abundantly. Kumusta kaya pagdating mo sa langit? Kumusta kaya pagdating mo sa langit? Salamat naman kung palangit ka. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Masama na yan pag hindi ka pa palangit. Pero mga kapatid, si Pablo, hindi langit ang kanyang tinitingnan. Lamang. Kundi ground.
Are you with me? Matthew 25 verse 21. Ano sabi diyan? His Lord said unto him, well done. Yung pagpasok natin sa langit, ang mismo ang Panginoon ang kakamay sa iyo. Kahusay mo, lagi kang wala paglinggo. Hindi nga lang tinubos na kita, idadaling kita sa impyerno eh. Gandang sana sumasalubong ang Panginoon sa iyo. Anak, kita ko ang pinagtiisan mo alang-alang sa aking pangalan. Inusik ka pero nagpatuloy ka. Walay di wala ka pero nagsisikap ka sa giving. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. At pagpasok-pasok pa lang natin sa bungad ng kalangitan, ang Panginoon sasang sasalubong sa iyo. At sasabihin, well done. Amen? Amen. Ang sarap ka magre-recognize sa iyo si Kristo mismo. Amen. At nagsasabi sa iyo, hey, Christian, I'm proud of you. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Alam mo mga kapatid, may mas malalim na degree of joy yung naglilingkod kaysa hindi. Naintindihan niyo ba yan? Kaya kung ikaw ay Kristiyano, tiyak mong palangit, huwag ka lang masiyahan dyan. Dahil mga kapatid, nagre-replika sa langit, pagdating sa Bema, na pangit ang iyong naging buhay. Ibig sabihin, ang walang pangarap na bigyan ka ng crown, masaya ka na sa pangit na pamumuhay. Are you listening? Amen. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful. Are we faithful? Sa tithes, faithful ba tayo? Sa offering, faithful ba tayo? Sa first fruits, faithful ba tayo? Paglinggo, faithful ba tayo? Ang tagal mo nang nakinig, wala ka pa rin. Huwag mong asahang masaya ka sa langit. Kaya nga papahiran ng luha. Papahiran ng luha. Bakit? Entrada pa lang. Ang lungkot na eh. Bakit? Ay babati ng iba, ikaw hindi. Amen? Ba, totoo yan? Sa school ay totoo yan eh. Ngayon lang, nababaw natin ang school. Magaling ka lang kumending, may medal. Magaling ka lang mag-manicure, may medal. Samantala, no, nang galing-galing mo na, wala ka pa niyan. Mga batid, ang Diyos po'y hindi likong Panginoon. Alam niya kung paano tayo gumamit ng oras. Alam niya kung paano natin ginagamit ang katawang ito habang nasa lupa pa lang tayo. Kaya kung ikinadaya na ng mahabang panahon, huwag mong aksayahin ang nalalabing panahon. Bumawi ka. Amen. Amen. Why? Not only because of our confidence, but because of crown that awaits us. Bigakainit din. Okay. Tingnan po, sabi, His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. Yung iba naghahanap ng maraming gawain, hindi nga tapat sa maliit. Ka maghanap ng maraming gawain, kung sa maliit, di ka pa tapat. Ang Diyos ang nagbibigay ng malaki kung doon sa tapat sa maliit. Kasi hindi naman pagalingan ng paglilingkod, pata-pataan. Yan ay Bible. Bible yan. Sinong kakausap? Sinong kinakausap dyan? Mga anak ng Diyos yan. Amen? Napapasok sa langit. Na merong bema of Jesus Christ. Nagmagbibigay ng crown, ng gantimpala. Paano yung hindi mabibigyan? What do you think? Sa tingin mo, pagkakaupo mong yan, are you worthy to be crowned? Are you worthy to be crowned? If not, bawi.
bawi. Hindi pa sarado ang school. Bukas pa. Mag-igi. Mag-igi. At tatanda ninyo, sabi nga na aming pinag-aralan doon sa conference, hindi kung paano ka gumawa, kung gaano mo ginawa, at kung paano mo ginawa, kundi bakit mo ginawa. Dapat tama ang motibo. Amen. Ang dami mo ngang ginawa para lang sumikat ka. Ang tagal mo na nga nandito, pero para kanino at bakit? Sana alaman mo ang hugot. Yung nagpupurasa sa iyo, nag-aaling po sa iyong damdamin. Bakit mo gustong magbigay? Bakit gusto mong sumimba? Bakit gusto mong sumali sa choir? Bakit gusto mong sumali sa children's department para maging assistant, teacher? Lahat ng iyong ginagawa, pakisaliksik, ano ang iyong motibo? Dahil ang gagantimpalaan ay yung motibo mo. Dapat yan ay si Jesus. Ang kanyang kalawalhatian. Are you listening? Luke 19:17. Hindi niya po sabi. And he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. Ito pa maganda. Mga batid, kapag naglingkod ka ng may pagtatapat sa kaharian ni Kristo, hindi ka basurero. Bibigyan ka ng pamamahala. That's what in the Bible. Amen? Amen! Baka si Brother Henry ang President ng Pilipinas. Amen? Ano ang tayo mo sa kaharian ni Kristo? Depende yan kung paano mamuhay ka ngayon. Amen? Huwag kang umasa ng mataas na pagpaparangal sa Diyos isang araw kung ngayon hindi mo siya pinaparangalan. Don't expect highest honor if today you are dishonoring Him. Kaya mga kapatid, akala mo ga, simple lang ikinasimba tuwing linggo? Your labor in the Lord is not in vain. Kala mo ba, napakapayak na kinagtatapat sa giving? Nagsasakripisyo ka, kahit nahirapan ka. Ganyan si Pablo, bakit? Ang tinitingnan niya, ayaw niya ng pangit na buhay, yung hindi ka medal-medal. Kapag ikay masayang walang ginagawa kay Kristo, masaya kang mabuhay ng pangit. Are you listening? Kaya salamat po rin ng Panginoon doon sa mga nasama ng prayer and fasting. Yung iba nanonood na lang. Tingnan natin. Hanggang sa langit, manunood ka rin sa kanila. Yung iba nanonood lang sa kung paano magtapat sa giving, maintindihan natin. Pagdating na ng hukuman ng Panginoon. Are you listening? Amen? O ba ang sarap? Have thou authority over 10 cities? Pamalaki yan. Sa Amerika daw, pag ikinaging gobernador, para ka na rin presidente. Kaya si Arnold Schwarzenegger, ano spelling? Jet Li. Para mabilis. Jet Li na lang. Di ba? Mga kapatid, 10 cities. Pamamahalain ka. Yan ay reflection ng iyong buhay bago ka hatulan. Kaya huwag kayong pangkal sa gawain ng Panginoon. So kung dulang magsakripisyo ka, ang dami mong gusto, hindi masunod para lang sa gawain ng Diyos, may gantimpala ang Panginoon dyan. Our labor in the Lord, indeed, is not in vain. Kaya kayo, huwag na magpatumpik-tumpik, ligtas ka na, hindi ka pa baptize. Lalo ka naman hindi pwedeng koronahan, ligtas ka na, ayaw pa magpabaptize. Ang simula ng paglilingkod ay kapag membro ka na ng church, na lokal, kaya pabaptize na. Amen.
Amen. Ngayon kay baptize na, huwag ka na mag-backslide. Don't waste your life. Don't waste your time. Kasi magre-replika yan isang araw. Bakit? Bakit, Panginoon? Kala ko, ang ganda ng... ang dami mong ano. Hisalip na kinapapahanga sa ganda. Ito lang ako. Bakit? Ano inaasahan mo? Ano bang asal mo sa lupa? Amen? Ang maganda nga yung laging pahuli-huli, late ding marapture. Amen? Oh. Nandito po pala yun. Ikaw kasi pawala ako. Akala ko hindi ka kasama eh. Naisip ko lang naman yun. Pero maganda rin sanang gawin. Nakikita niyo ba ang mensahe ng Panginoon ngayon? Huwag sanang iluhan natin ng maraming linggo. I waste many Sundays. I wasted many Sundays of my life. Many Wednesdays. Many opportunities that I can share the gospel. But, hindi ako naingli. Baka ikaw ay waiter sa kaharian ng langit. Baka ikaw ay tagapunas namin ng panyo. O kalami tiyak na eh. Pero bahala ang Panginoon. Alam ko ako'y nasunod sa Kanya. Kaya nga ako'y nagtitiis hanggang ganyan eh. Pero biyaya din ng Diyos. Pero ako'y iniwalang mas lamang talaga naglilingkod at nagpapatuloy kaysa hindi. Sa kaligtasan, walang lamang-lamang, pareho biyaya. Ibang usapan yung paglilingkod. Eh sa kaligtasan, yung pag-i-enroll, pare-pareho lang ang prinsipyo ng P. Pero sa pag-aaral, hindi na yun ganon. Lagi nakalalamang yung nagsisikap. Lagi nakalalamang yung laging na-attend. Lagi nakakalamang yung nagpapakabait, nasunod sa teacher, kaysa doon na-enroll lang, pero walang ginawa. Tama ba? Kaya kayo naglilingkod na sa Diyos ngayon, huwag kayong ma-discourage. Kung napapagod man, iiyak na lang sa Diyos. Isang araw, mapapahinga ka na rin. Gusto mo bang mapahinga na? Magtapat tayo. Amen. Ay, ako nga natutuwa mag-recognize ng tapat, ay di lalo na ang Diyos. Amen. Pero yung pabaya, ako nga'y nasasaktan sa mga pabaya, di lalo ang Diyos. Lalo ako'y pumirits na ng pumirits. Marami namang wala ditong membrong linggo. Yung kayo may tok-tok na nakakaintindi. Liba na lang na kayo may sakit. Yung iba nga dito may sakit nakakarating pa. Iba nagpapaalam eh. Pastor, gusto ko mating kaso lang kayo may sinat. Ako'y makahawa. Sabi ko, ko talang gusto mo, doon ka lang sa sulok. Pero pumunta ka dito. Amen? Eh pagdating daw naman din, wala na sakit eh. Bakit? Pinawisan ng mag-preach. Pagtamaan niya taba eh, Pastor, wala na lagnat ko. Amen? Are you with me? Pero yung halimbawa, tagal mo nung nakinig, hindi mo may paglaban ng linggo, wala namang kaloriat-loriat na dahilan, isa kang mangmang. Kung may masamang epekto na sa kongregasyon, di lalo sa kongregasyon sa langit, paano kang sasabihin ng Diyos na ikaw ay faithful? Wala ka nga. Amen. Alam mo, ang hinagang amintindi ng membro. Are you present? Hindi nga sasagot wala. Ano dahilan? Amen? Sarap na nagsasakripisyo para sa Panginoon. Yun ang gusto ni Pablo, bakit? Alam niya, may crown. May crowning time. May crowning day. Amen. Alam mo, estudyante, kung bagaman tayo ay takot lang tayo mag-expect.
Pero may mas aasahan ka talaga doon sa hindi nag-aaral. Tama ba? Kaya ba may medalya ng perfect attendance? Good character. Sleeping while preaching. Di ba? Ang ganda? Is that reality? Is that true? Tunay mo ba yan? Pag di ka naniniwala dyan, eh, malaki yung problema mo, Bible lang nagsasabi. Amen. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6, hindi lang po ito applicable sa giving. Mga kapatid, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Contextually speaking, that speaks about giving. But there is also a principle when it comes to soul winning. Amen. When it comes to the ministry, siyang kakaunti ang paglilingkod na ginagawa, huwag kang umasa na maraming corona o gantimpala. Pero siya na maraming ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ay aanin ang gantimpala. Lalo na kung ginawa para sa Panginoon. Nandiyan ba kayo? May mga malihong motibo ating tingnan din. May mga maling motibo kung bakit kahit ang dami mong ginawa, ang tagal mo nang gumagawa, pero hindi mo alam kung bakit mo ginawa. Kasi may mga dahilan nagawa na hindi gagantimpalaan. Ang idea doon ay sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Yung prinsipyong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Maraming paglilingkod kaya hindi gagantimpalaan ay driven by pleasure. Are you with me? Not necessarily driven for the glory of Christ, for the love of Christ, but driven by pleasure. Fleshly. Kaya pag wala ng pleasure, wala na dito. Mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi panglayaw ng laman. Ito'y pagpapalago ng spiritual. Tama ba? Then mayroon tinatawag na lust of the eyes. Mayroong paglilingkod na motivated, driven by material things. Yung materialistic. Are you with me? Lagi ang tingin sa Diyos ay pagpapalain, pakinabang, puro garni-garni makikita. Bubuenasin, materialistic. Kaya ka lang pala naglilingkod para kay buenasin. Hindi yan tamang motibo. Lalo namang maling motibo yung pride of life para lang maging popular ka. Para lang maging sikat ka. Para lang masabing magaling ka kaya ka naglilingkod. Hindi. Dapat ikaw ay naglilingkod sa tamang motibo. Tama motibo. Si Jesus ay mahal mo. Are you with me? At para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, kung bakit gusto ni Pablo siya ay koronanahan, kaya siya ay matindi ang pagsusumikap. Sabi, ang pag-ibig ni Kristo pumipilit sa akin, sa amin. Bakit? Para sa Kanya, na ikaw ay maglingkod ng mali ang motibo o hindi ka naglilingkod totally, yun po ay kalapastanganan sa Diyos. Ano ang buhay na hindi naglilingkod? Isa kang lapastangan sa Diyos. Are you listening? Meron pong pag-aaral doon sa amin, napakaganda. Ako'y bless na bless Di ba't si David ay nagkasala dahil sinangalo niya, pinatay si Uriah, at mayroong propeta Nathan na sinabi ni, ikaw yon. At sabi, you despise. But the thing that David had done displeased the Lord. Ibig sabihin, ang kasalanan pala ay hindi nakakalugod talaga sa Diyos. Amen.
Ibig sabihin, kaya pala malalim ang pagsisisi ni David sa kasalanan dahil sa iyo ako nagkasala, kaya meron siyang pagsisisi dahil ang talagang direksyang kanyang hindi nilulugod ay Diyos mismo. Kaya Diyos din na magbibigay ng gantimpala o hindi. Ano ba salitang displace? Ang ibig sabihin, to afflict, saktan. To shatter or break in pieces. Ibig sabihin, ang kasalanan na hindi mo nilulugod ang Diyos ay para mong dinudurog ang Panginoon. Dinudurog mo siya. Kaya gusto niyang maglingkod, ayaw niyang saktan ng Panginoon na nagligtas sa Kanya. Hey, are you listening? Ayaw kong bigyan ng pasakit ang aking Panginoon. Meron daw ina, nandiyan po ba kayo, na sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak ng bata pa, ay nasusunog sa isang bahay at niyakap niya kanyang anak at pilit na iniligtas. Nailigtas yung bata, pero ang ina ay sumama dahil ng pasok. At yung batang yon ay pinagtapos pa rin ng ina sa isang paaralan. At nung siya gagraduate na, siya ay nagtrabaho sa isang kantin at doon, alam niyang siya yung kanyang ina. Sinusubaybayan. Pero tinanong siya ng kanyang kaklase, sino yung pangit na babaeng yon? Sabi niya, hindi ko kilala yun. Hindi ko kilala yun. Hindi nga. Hindi ko nga kilala yun. Pero kaya yun ay pumangit dahil niya. Niligtas siya, pinaaral siya, tapos later on, itatatwa lang pala siya. Dumudurog ng puso. Ayaw ba ang hindi mo paglilingkod at mali mong motibong paglilingkod, dinudurog mo ang puso ng Diyos. Hindi magang bagay na hindi ka naglilingkod. Kaya ayaw ni Pablo na hindi naglilingkod. Dahil gusto niya ng crown. Kaya pinipilit niyang lugurin. Si Kristong pumangit, iligtas lang siya sa kanyang kasalanan. Are you listening? Are you listening? Anong plano mo sa buhay pagkatapos mo mapakinggan ito? Sasaktan mong patuloy yung Panginoon. Ano mo ibig sabihin ng displace? Mga batid, rejecting God's authority. Displacing God. Ayaw mo ng Diyos ang masunod sa iyong buhay. Ayaw mo na siya ang nasusunod sa iyong buhay. Ang gusto mo ay ikaw. At ang ibig sabihin po ng nisasaktan natin ng Diyos ay hindi lang displease Him, despise Him. Ano kapatid, kapag tayo ayaw maglingkod sa Diyos, yan ang ayaw ni Pablo, kaya gusto niya magkaroon ng crown. Kasi masama ang buhay na walang crown. Ibig sabihin, wala kang paglilingkod. O kaya naglilingkod, mali ang motibo. Bakit? Ang ibig sabihin niyon, hindi mo siya nilulugod at hinahamak mo siya. Are you there? 2 Samuel 12:9 na sabi, wherefore hast thou despised the commandment of the Lord? Ano kapatid? Kapag sinabi ng Diyos, mimba ka at ayaw mo, hamak sa iyo ang Diyos. Kaya mga kapatid, pag nagkaletse-letse ka naman, nagkanghirap-hirap, Lord, ba't ako nagkakaganito? Concern ka lang sa kalungkutan mo, pero hindi ka concern sa pinalungkot mo. Sa totoo na, maraming kasalanan na nagpahirap ng ating buhay, kaya tayo nagsisisi dahil nahirapan lang tayo. Hindi natin naramdam na may Diyos na tayo pinahihirapan. Kaya ang lalim ng pagsisisi, nakita ko doon. Humihingi ka ng tawad dahil sinaktan mo ang Diyos. Amen. Amen. Kumusta ho tayo, mga minamahal? Mga kapatid, alaman mo yung tama pero ayaw mong gawin. Masaya kang sinasaktan ang Diyos sa iyong buhay. Tapos ang araw, pagharap sa hukuman, gusto mo yung kimamamahala, isa kang haling. Amen? Gaano ka na katagal tumatanggi sa convicting work of the Holy Spirit sa iyong buhay na gawin ito, gawin ito, gawin ito. Pero hindi mo pa rin ginagawa hanggang ngayon. And mind you, mga kapatid,
Kaya ang Diyos ay madaling masaktan kasi siya'y banal. Alam mo ibig sabihin banal? Napaka-sensitive niya sa kasalanan. Tayo binayo na, wala lang. Bakit? Kalyo na tayo! Sanay na tayo umamsek! Sanay na tayo hindi nagbabasa! Sanay na tayo hindi nag-aakay ng kaluluwa! Sanay na tayo hindi nananalangin! Sanay na tayo malayo sa Diyos! Kaya kahit sabihin kayo makasalanan, wala lang! Pero ang Diyos ay banal. Napakasensitibo niya sa mali. Ako'y nakaranas na tinundos na pala ako ng karayom, hindi ko ramdam. Paano? Napatapat sa kalyo. Pero subukan mong dito itundos yan. Makapal din. O masakit. Mga batid, ang Diyos ay madaling tundusin. Manipis siya. Are you with me? Kaya lahat ng ginagawa nating katigasan ng ulo, tag-os sa Diyos yun. Ang sakit yun. Kaya sabi niya, grieve not the Spirit of God. Sa atin, wala. Kalyo tayo eh. Pero sa Diyos, sakit nun. Hanggang kailan masasaktan siya? Ngayon lang, nakikinig ka pero hindi. Isa ka pang pasakit sa Diyos. Naintindihan niyo ba ito pinag-aaralan? Kaya ayaw ni Pablo ng buhay na langit lang. Gusto niya may crown. Dahil masama ang buhay na walang crown. Amen? Amen? Then number 3, verse 11 to 16. Verse 11 to 16. Knowing, ano yan? 11. Knowing, therefore, the terror of the Lord. Actually, yung terror na yan, magandang definition niya dyan. Hindi ito yung terror of yung pagsamba. Ang terror na explanation diyan, yung takot kang saktan mo ang Panginoon. Yan ang kanyang interpretation. Ang gaya ng halos nagkakaisa. Kaya gusto mo maglingkod, ayaw mong saktan ng Panginoon. Ayaw mong palungkotin ng Panginoon. Are you with me? Amen. Intensity. Verse 11. We persuade men, but we are made manifest unto God. And I trust also are made manifest in your consciences. For we command not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them with glory and appearance. May mga taong wala namang concern. Gusto lang maging maganda sa paningin ng tao. And not in heart. Alam mo, may mga talagang mali ang motibo sa paglilingkod. Amen. At yan po'y hindi gagantimpalaan ng Diyos. Then verse 12, ito yung tamang motibo eh. Ito yung tama. Ito yung tamang dahilan kung bakit ikaw ay naglilingkod. Yun na ba yan? Verse 13 pala, verse 13. For whether we beside ourselves, it is for God. Or whether we be sober, it is for your cause. Dapat ang ginagawa for God, pa sa kapakanibangan ng iba. Why? For the love of Christ constrained us. Yan po ang aking puntos. Intensity of concern. Lagi ko naulit sa inyo mga batid, si Pastor Ding, tungkol diyan. Ako'y kinauniya. Galing sa kanila, kinauni ako. Isang andar na yon. Papunta ulit sa kanila, 2 andar. Pinag-stay-in kami doon ng 2 days, pakain lahat. Tapos pa-uwi, halo-halo, pinakamasarap doon halo-haloan. Balik, di 3. Uwi ulit siya 4. Kabuti ni Pastor Ding sa akin para pag-isipan ko siya ng masama. Amen. Kayo ba'y naligtas na? Hindi ka naman kamahal-mahal. Hindi ka naman kaibig-ibig. Pero dahil ng kanyang sovereign love, dahil ikaw ay minahal, hindi dahil ka mahal-mahal, kinaawaan, hindi dahil kawawa, mga kapatid,
Siya'y nanawag mula doon sa tugatog ng kaluwalhatian at iniwan niyo na siya'y naawitan ng mga anghel. Inalis pansamantala ang kanyang kaluwalhatian o hindi na pinairal at siya'y nagkatawang tao. Sa magpapakababa, siya'y pinanganak sabsaban. Siya'y lumaki sa piling ng pamilyang hindi sikat, hindi mayaman. Siya'y nangaral, niluran, sinuntok, lahat ng masamay ginawa niya dahil minahal ka niya. Hindi pa ba dahilan yan? Para maglingkod ka. Hindi yung bahala ng kabutihan ng Diyos ay nag-aakay sa atin sa pagsisisi. Napakabuti ng Diyos para sa aking talikuran. Napakatapat ng Diyos para sa aking pagdamutan. And mind you, brethren, ano ga ang pinagdadamot mo sa Diyos? Hindi rin naman yan iyo. Hey! Ang iyong buhay, pahiram lang. Ang lahat ng tinatangkilik mo, sabi ni Haring David, ibinigay din namin ang binigay mo sa amin. Ang pag-iral mo dahil ang Diyos, ang kaligtasan mo dahil ang Diyos, lahat ng bagay dahil ang Diyos. Ano ba ang pinagdadamot mo sa Diyos? O isa kang mangmang. Bulag ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Lahat ay ginawa ng Panginoon. Ikaw, bagaman nag-aalma, pero wala kang magawa, kahit nataas ang diesel. Di ka? Amen. Nataas ang singil ng kuryente, pero ang Diyos ang hininga mo, walang bayad. Ang hangin, walang bayad. Lahat ng bagay na binibigay ng Diyos, kung pinababayaran sa iyo, siguro umangal ka na at huwag maglingkod. Pero ibinigay sa iyong lahat. Anong kamangmang natin at kasama natin? Yan ang ayaw ni Pablo. Naturing ang ligtas, masama na ba? Are you listening? Are you listening? Ay pag ito hindi pa naging dahilan para kayo mag-faithful, dinadagdagan mo ang kamangmangan mo. Dahil pinalabas mo hindi totoo ang mensahe ng Diyos. You despise Him. Are you with me? Is that enough for us to be compelled to share Christ and to serve Him faithfully? Then number 4, verse 17. Alam na alam po natin. Sino nakakasolo ng verse 17? Kaya't kung ang sino man, bakit? Hindi naman lahat na doon, ay na kay Kristo. Maraming tao ngayon, nasa kanyang relihiyon pa lang. Nasa kanyang ego pa lang. Nasa kanyang kasalanan pa rin. Pero pinag-uusapan yung na kay Kristo. Are you in Christ? Are you in Christ? Are you sure that you're in Christ? If you're in Christ, ano sabi ng Bible? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Ayun. Alam mo, mga batid, kung bakit ka dapat may intensity? Hindi ka na dati. Binago ka na. Ikaw dati walang pakialam, pero dapat may pakialam ka na ngayon. Ikaw walang malasakit dati, pero binago ka na eh. May malasakit ka na dati. At dapat ngayon may malasakit ka na. Hindi pwede na ikaw ay bagay wala kang pakialam. Are you listening? Intensity of change. Ito niyo po ang Ezekiel. Paborito po natin basahin yan. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Kasi yan talaga ang tunay na kaaway ng Diyos, yung puso. Hayag lang siya ginagawa ng katawan. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ng batong puso. Yan, yung rebelde sa Diyos, yung malamig sa Diyos. Ang inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Tignan niyo po, pag binigyan ng pusong laman, anong mangyayari? Pakibasa po natin lahat.
Yan ho ba'y dati pa rin? Na walang pakialam? Malamig? Matigas? Pagka ganyan ka, wag mo i-claim na may confident. Pero kung talagang binago ka ni Kristo, ibig sabihin na may bagong buhay. Wala na yung buhay na walang kaglamor-glamor sa Diyos. Are you with me? Amen. May burden sa gawain ng Panginoon. May burden sa mga napapahamak. May burden sa project ng church. May burden sa ministry ng church. May burden sa grupo ng YS. Kayo mga YS, dapat may burden kayo sa grupo ng YS. Hindi ka na dati. Amen. May burden sa grupo ng young people. May burden sa grupo ng merit. May burden sa mga bata. May burden sa lahat ng bagay ng sa Diyos. Bakit? Malakas yun dahil binago ka na. Hindi ka na manhid. Are you with me? Amen. Finally, ito ang pinakamatindi. Kung bakit merong force, intensity of Christ. Mga batid, si Kristo'y hindi magaan. Si Kristo'y hindi mahina para hindi ka mapagalaw. Hey, are you with me? Hindi siya mahina para wala ang nararamdamang bigat sa kasalanan mo. Ang kabanalan ni Kristo ay dapat nagpapabigat ng kasalanan mo. Ang kabutihan ni Kristo ay dapat nagpapabigat ng kapabayaan mo. Ang kadakilaan ni Kristo ay dapat nagpapabigat ng kayabangan mo. Are you listening? Alam niyo ba, ilang beses binanggit niya ng Christ? Verse 10. Verse 10. Andiyan pa ba kayo? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Therefore, Christ is our judge someday. Amen. Amen. Si Kristo hindi mananatiling tupa. Siya'y hari. Siya'y hukom na maghuhukom sa atin. Kaya dapat maingli ka na. Amen. Not only na verse 14 to 16, the love of Christ, binanggit diyan. The love of Christ. Let the love of Christ compel us to be His messenger, to be His minister, to be His soul winner, to be His giver, to be faithful servants of God because of the love of Christ. Ano pa? Verse 17, alam po natin yan. The new life in Christ. Hindi ho siya magaan, siya ho ang nagbago ng ating buhay. Amen? Kayo ba'y binago na? Salamat, ang aking buhay ay napakalayo kaysa dati. At hindi ko kaya yon kung walang Kristo na nagbago ng aking buhay. Kayo ba'y binago ni Kristo? Kaya dapat si Kristo ay may malakas na dahilan para mag-alimpuyos ang iyong damdamin para maglingkod sa Kanya. Sabi nga ni Paul Wasar lagi, kapag si Kristo ay hindi sapat sa iyo para mag-motivate ng paglilingkod, you have but a wicked heart. Wala nang ibang dakilang motibasyon para maglingkod ka sa Diyos, kundi si Jesus. Amen. Finally, the reconciliation in Christ. Hindi pala final. Alam mo kung bakit tayo ngayon ay kabati na ng Diyos? Hindi na tayo kaaway kasi tayo ay kay Kristo na. Pinakipagkasundo tayo ng Diyos kay Kristo. Therefore, ang Diyos Ama ay tinatanggap na tayo sa pagiging makasalanan dahil ang kabanalan at katwiran na kay Kristo. We are being reconciled with the Father's holiness because of the Son's holiness imputed to the believers. What a reconciliation!
And that is because of the Son of God. Amen! Mga kapatid, hindi naggalit sa iyo ang Diyos ngayon. Hindi ka na napaparusahan ngayon. Hindi ka na tinuturing ng Diyos na anak ni Satanas. Hindi ka na ngayon itinuturing ng Diyos na corrupt. Hindi ka na ngayon dadali sa impyerno. Why? You are being reconciled to God. And that is because of Christ. Kaya dapat si Kristo yung pinakabigat ng dahilan. Bakit gusto kong mag-akin ng kalwa? Bakit gusto kong magsimba? Bakit gusto kong maglingkod? And finally, the righteousness in Christ. Basahin po natin ang verse 21. Verse 21. For He hath made Him to be sin for us. Mga kapatid, ang kasalanan pangit, diga? Ang pangit. Ketong yan. Lahat ng kasamaan. Ngayon, lahat ng kanyang hinirang, pinagsama-sama sa kanyang lahat ng kasalanan. Kaya siya'y pumangit sa paningin ng Diyos na walang mananasang maganda sa kanya. Kasi kinuha niya yung kasalanan natin. Pero bakit tayo naging maganda? Tingnan niyo sunod. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Yung pangit na kasalanan, kinuha niya, kaya siya'y pinarusahan ng Ama, nagdilim ang langit ng oras niya dahil hindi matitigan ng Ama ang itsura ng kanyang anak sa kapangitan nang kunin ang ating kasalanan. Pero yung kanyang katwiran na siya nabuhay na walang kasalanan ni isang segundo, siya nagpakatuwid hindi para sa kanyang sarili, kundi para ibigay sa atin. Are you with me? Sa tayo ngayon ay naging mukhang ni Kristo. Kaya tayo tinatanggap ng Ama dahil ang katwiran tayong meron dahil Kristo. Kung noon, ngayon, tinititigan ng Diyos ay makasalanan ni si Jesus para matanggap ka niya. Are you with me? Dapat, kung naligtas ka naman, titigan mong Ama dahil din ni Kristo. Tumanaw tayo ng utang na loob. Amen? Mahina ba yung naramdaman ni Pablo kung bakit may kapangyarihang gumagawa sa kanya para mangaral? Tayo manalangin. Mapagpala